Nagsimula ang pelikula nang kumatok si Dora sa isang pinto ng apartment. Ang nagbukas at nagpapasok sa kanya ay si Jim. Sa loob ng apartment, nagtampisaw ang dalawa sa sarap na dulot ng kamunduhan. Nang umalpas ang init nila sa isa't isa, mula sa isang album ay ginunita ni Dora ang mga masasayang pinagsamahan nila sa nakaraan. Dating magkasintahan ang dalawa na nagkahiwalay dahil sa sapilitang pagpasok ni Jim sa kasundaluhan. Naputol ang kanilang komunikasyon at nang muling magkita, may asawa na si Dora. Gayunpaman, mahal pa rin nila ang bawat isa kaya kahit bawal ang relasyon, ginagawa ang lahat ng paraan para magkita. Sa kabilang dako, nasa parke si Jungkook na asawa ni Dora. Nagbabasa lang siya ng nobela, kung minsan, nasa isang tindahan ng libro si Jungkook. Kahit na naiinis sa kanya ang may-ari ng tindahan dahil hindi nga siya bumibili ay ginagawa na lamang na palipasan ang tindahan. Dating pulis si Jungkook pero noong masangkot sa isang kaso, natanggal siya sa serbisyo. Magdadalawang taon na siyang walang trabaho, kapag hapon na, kinukuha ni Jungkook ang kanilang anak sa paalagaan ng mga bata. Habang hindi pa umuuwi si Dora, tinatapos ni Jungkook ang mga gawaing bahay habang inaalagaan din ang kanilang anak. Doon umiikot ang buhay niya araw-araw, sa mata ng mga kapitbahay, responsableng padre de pamilya si Jungkook. Ang tanging libangan ni Jungkook ay manood ng mga boxing ni Manny Pacquiao. Sanay na din siya na laging inuumaga ng uwi si Dora. Pauwi na si Dora nang ibigay ni Jim ang isang duplikado ng susi sa apartment. Sinabi ng lalaki na para mas madali siyang makapunta anumang oras na gustuhin niya. Sa umaga, ipinagluluto muna ni Jungkook ang asawa bago siya aalis na maghahanap ng trabaho. Marami ng kumpanya ang kanyang inaplayan pero, samobra na yata siya ng kamalasan at wala ni isa ang tumawag sa kanya. Nakasabay minsan ni Jungkook ang pinsan niyang si Marie sa elevator. Doon din pala nakatira sa condominium na tinitirahan ni na Jungkook. Magmula noon, nakakasabay na niya ang pinsan sa pamamalengke. Nakita din naman ni Marie na mabait at responsableng ama at asawa si Jungkook. Sinabihan ni Dora ang asawa na mas mabuting maghanap siya ng trabaho kaysa gugulin ang kanyang oras sa pagbabasa ng nobela. Hindi mabigyang halaga ni Dora na si Jungkook naman ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Sinabi na lamang ng lalaki na hindi naman siya tumigil maghanap ng trabaho. Pakiramdam niya ay sinusumbatan siya ng asawa dahil si Dora nga naman ang kumikita ng pera. Lumabas na lamang si Jungkook at nilinis ang kotse ng asawa. Katulad ng dati, lalo siyang nagtaka nang makakuha na naman ng parking ticket mula sa isang apartment sa loob ng kotse ng asawa. Hindi niya alam ang dahilan pero lahat iyon ay kanyang inililista sa isang notebook. Sa mga pribadong oras sana ng mag-asawa, nararamdaman ni Jungkook ang kawalang init ni Dora. Pinagbibigyan niya na lamang ang asawa dahil hindi mawala sa kanyang isip si Jim. Isang maestra si Dora na nagtuturo ng sex education. Madalas siyang dalawin ni Jim kapag alam na niyang nasa eskwelahan si Dora. Ipinagtaka ni Jungkook nang minsang sunduin niya ang asawa ay nakitang may kasamang lalaki sa kanyang opisina si Dora. Nagsinungaling si Dora na ama ng isang estudyante si Jim na kinukumusta lang ang anak niya. Sa kanilang pag-uwi, ibinaba ni Jungkook si Dora sa isang tabi dahil makikipag-disco lang daw siya. Ayaw man ni Jungkook pero pinagbigyan niya ang asawa na magre-relax lang daw para mabawasan ang stress sa maghapong pagtatrabaho. Dumaan muna si Jungkook sa isang shop para bumili ng kondom bago uuwi. Pero, kinutuban na naman siya nang makitang may isang susi na nakahalo sa susi ng kotse ni Dora. Wala siyang kamalay-malay na dumiretso si Dora sa apartment ni Jim. Doon ay muling tinamasan ng dalawa ang kanilang bawal na pag-ibig. Umandar ang pagkapulis ni Jungkook at may gusto siyang siguraduhin. Pinuntahan niya ang address na nasa parking ticket. Gamit ang susi na may numero ng pinto ay nabuksan niya ang apartment ni Jim. Nasagot na lahat ang kanyang mga kutob dahil napatunayan na niyang may kulasisi ang kanyang asawang si Dora. Nanginig ang kanyang mga laman nang makita ang isang litrato na karga-karga pa ni Jim ang kanilang anak. Nakaalis na sa apartment si Jungkook pero tuliro pa rin ang kanyang isip. Kahit nang makauwi ay tulala pa rin siya, hindi makapaniwala si Jungkook na iniiputan na pala siya sa ulo ni Dora. Naiisip din ng lalaki kung sino nga ba ang tunay na ama ng kanilang anak. Gayunpaman, inilagay niya sa kanyang isip na hinding-hindi siya papayag na may aangkin sa kanyang anak. Nagtataka ang may-ari ng tindahan ng mga libro dahil tungkol sa mga pagpatay na ang binabasa ni Jungkook,
Hindi katulad dati na puro mga erotika lamang. Nanibago din siya at hindi na masyadong nagkikibo si Jungkook. Sa bahay, nagtaka din si Dora sa pagiging tahimik ni Jungkook. Lagi siyang tulala na nanunood lang sa telebisyon, alam ni Dora na wala naman sa pinapanood ang isip ng asawa, kundi naglalakbay lang sa kawalan. Lumabas siya ng bahay nang hindi siya pinansin ni Jungkook. Sa isip ng lalaki, makikipagkita lang si Dora kay Jim. Hindi nga siya nagkamali dahil sa tagong lugar ay nagkita ang magkalaguyo. Hindi naman magawang sitihin ni Jungkook ang asawa dahil mahal niya pa rin si Dora at ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Inisip na lamang niya na kasalanan niya ang lahat dahil hindi niya maibigay ang luho ni Dora at wala nga naman siyang trabaho. Pagbalik ni Jim at Dora sa apartment, nakita ng babae ang mga gamit pambata na pinamili ni Jim. Sinabi ng lalaki na inihahanda niya ang lahat para sa kanilang pagsasama kasama ang anak ni Dora. Sa narinig ay para nang nagising ang babae, naisip niyang dahil sa pagiging makati niya ay masisira na ang kanyang pamilya, napagtanto niyang mahal niya si Jungkook. Nagdesisyon si Dora na putulin na ang relasyon kay Jim. Naawa siya sa asawa dahil kataksilan ang isinukli niya sa kabaitan ni Jungkook. Humingi siya ng tawad at sinabing magpapakabuti na siyang ina at asawa. Hindi na lang din niya inamin na nagkaroon siya ng lalaki. Natuwa si Dora sa sagot ni Jungkook, pinaplano niyang gamitin ang natitira niyang pera para lumipat silang pamilya sa ibang lugar. Tumunog ang kanilang telepono, sinagot ni Jungkook pero walang sagot mula sa kabilang linya. Alam ni Dora na si Jim yun at siya ang gusto niyang makausap. Noong lumabas si Jungkook para bibili sana uli ng kondom, muling tumunog ang telepono at si Jim na ang tumawag. Sinabi ni Dora na walang mag-aalaga sa kanyang anak kaya hindi siya pwedeng lumabas. Dahil nasa malapit lang si Jim, sinabi niyang pupuntahan niya ang babae sa kanilang apartment. Walang magawa si Dora, sa takot na mabisto sila ni Jungkook ay pumayag na lang siyang mag-usap sila sa isang malapit na meriendahan. Hindi alam ni Dora ang gagawin dahil gising pa ang kanilang anak. Umiiyak niyang kinuha ang gamot niyang pampatulog saka dinurog iyon. Naglagay ng konti sa didi ng bata saka ipinainom. Sa kanyang sarili, iyon na lang ang paraan, makikipagkita siya kay Jim para tapusin na ang lahat. Noong magkita ang dalawa, sinabi nga ni Dora na maghiwalay na lamang sila. Hindi pumayag si Jim lalo at alam niyang siya ang ama ng anak ni Dora. Noong makauwi si Jungkook, nagtaka siya dahil nilalanggam ang plastik na didi ng anak. Ikinabahala niya ng lapitan ng anak at napagtanto na inaapoy ng lagnat ang bata. Agad niyang dinala ang inaakalang anak sa hospital. Matapos ma-eksamin ng doktor, bumalik sa normal ang kondisyon ng bata. Sinabi niya kay Jungkook na nalagay sa alanganin ng buhay ng anak niya dahil sa nainom. Sinabihan na din siyang maaari na niyang iuwi ang anak. Samantala, nakalimutan na ni Dora ang iniwang anak. Naparami sila ni Jim nang nainom dahilan para siya ay malasing. Binuhat na lamang siya ni Jim pauwi sa kanilang apartment. Sa mga oras na ding iyon, nakabalik na sa apartment si Jungkook na buhat-buhat ang anak. Nakaramdam siya ng galit nang makita si Jim na yakap-yakap si Dora. Sinundan pa niya ang dalawa papasok sa apartment at nasaksihan mismo ang ginagawang kalokohan ng magkalaguyo. Kahit nagpupuyo sa galit si Jungkook, ang anak pa rin niya ang iniisip kaya minabuting umalis na lamang sa apartment. Kinaumagahan, nag-iwan ng mensahe si Jungkook sa katrabaho ni Dora na uuwi muna siya sa probinsya para ayusin ang lugar na lilipatan nila. Nagpahatid pa siya kay Marie patungong estasyon ng tren. Sinigurado ni Marie na nakaalis na ang tren na sinsakyan ni Jungkook bago siya umalis. Kinabukasan, pinakiusapan ni Jungkook si Marie na dalhin ang plastik na didi ng anak doon sa paalagaan ng mga bata. Noong pumasok si Marie sa apartment ni Jungkook, napasigaw siya sa takot nang makitang wala ng buhay si Dora. Bumalik si Jungkook mula probinsya nang malaman ang nangyari. Gustuhin man niyang makita ang bangkay ng asawa pero hindi siya pinayagan ng mga pulis na pumasok sa apartment. Si Jungkook ang unang inimbestigahan, pero, noong tumstigo si Marie na nasa probinsya si Jungkook ng mga oras na iyon at ipinarinig pa ang usapan nila sa telepono ay hindi na itinuring na sospek ang lalaki. Si Jim ang hinuli ng mga pulis dahil ang mga nakuhang ebidensya ay tumutugma sa kanya. Ang hindi alam ng lahat, noong araw na umalis si Jungkook ay hindi niya itinuloy ang pagbiyahe. Nagpunta siya sa apartment ni Jim at kumuha ng damit, buhok at kutsilyong pag-aari ni Jim.
Noong makauwi ng gabi si Dora, nagulat siya nang makita ang kanyang litrato sa salamin. Tinawagan niya agad si Jim at tinanong ang tungkol sa litrato na dapat ay nasa album ng lalaki. Biglang dumilim ang apartment, isang lalaki ang sumugod kay Dora saka siya sinakal. Bago pa siya malagutan ng hininga, sinadya ng lalaki na walang iba kundi si Jungkook na makilala siya ni Dora sa kanya tinuluyang pinatay. Dahil sa dati siyang pulis, alam na alam niya ang ginagawa. Inilagay niya ang buhok ni Jim sa tabi ni Dora at ilang ebidensya. Bago pa siya umalis ay iniwan pa niya ang susi ng apartment sa pinto para madaling makapasok si Jim kung dumating. Katulad ng inaasahan niya, ilang saglit lang ay kumakaripas ng takbo si Jim na dumating sa apartment nila. Bumalik si Jungkook sa apartment ni Jim at naglagay ng mga ebidensya para walang kawala na madiin siya sa kaso ng pagpatay kay Dora. Matapos may segowa ang plano, sumakay na rin ng tren si Jungkook papunta ng probinsya. Sa resulta ng investigasyon ng mga pulis, si Jim ang talagang pumatay kay Dora. Itinuturing nilang iyon ay crime of passion. Ang konklusyon nila, nakikipaghiwalay si Dora kay Jim pero ayaw pumayag ng lalaki kaya minabuti niyang patayin na lamang si Dora. Nagtatapos ang pelikula sa kaloob-looban ni Jungkook, mahal na mahal pa rin niya si Dora. Iniisip niyang pag lumaki-laki ang anak ay susuko siya sa mga otoridad para pagdusahan ang kanyang nagawang pagkakasala.